Magandang umaga po sa ating lahat. Isang mapagpalang linggo po sa ating mga kapatiran sa CJOL Camarines. Ngayon po ay araw ng linggo, araw ng ating pagsamba sa ating Panginoong Diyos, araw na atin siyang pasasalamatan. Papurihan natin siya sa buong linggo na sinamahan niya tayo, pinagpapalan niya tayo. Gusto ko lang pong i-share sa Hebreo 10:25. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya na nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Purihin po ang salita ng Diyos. Tunay nga po na nakakasabik na sa ating bahay-sambahan. Sa bahay-sambahan ng ating Panginoong Diyos na tayo magkakatipon-tipon para atin siyang pasasalamatan. Papurihan natin siya na the way na tayo pinapakita natin sa ating pagpapasalamat sa Kanya sa buhay na pinagkaloob niya po sa atin. At maging sa Hebreo 13:15 hanggang 16, kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Papuring mula sa ating mga labi na nagpapahayag ng ating pagkakilala sa Kanyang pangalan. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat yan ang alay na kinalulugdang ng Diyos. Purihin po ang salita ng Diyos. Ang mga salita ng Diyos ay nagpapalakas sa atin, nagbibigay buhay sa atin, nagbibigay kalakasan sa atin na dumaranas tayo ng mga pagsubok. Pero lagi natin pinaghahawakan ang mga salita ng Diyos na hindi niya tayo pababayaan. Bagkus iniingatan niya lagi tayo at ginagabayan niya tayo. Yung mga problema natin, hindi niya tayo hinahayaan na mag-suffer ng tayo lang mismo. Baga, nagbibigay siya ng mga inspirasyon ng mga tao, kasangkapan para tayo'y maialis o maiahon sa mga problema na ating kinakaharap. Purihin po ang salita ng Diyos. Sa aking babasahin sa awit 68:4, awitan natin ng Diyos, purihin ang Kanyang ngalan, maghanda ng isang landas upang Kanyang maraanan. Ang pangalan niyang Yahweh, magalak na papurihan. At sa awit 68:19-20, purihin ang Panginoong Diyos, ang Diyos nating nagliligtas, dinadala araw-araw ang pasanin nating hawak. Ang ating Diyos ay isang Diyos na ang gawa ay magligtas. Si Yahweh ang Panginoon, Panginoon nating lahat. Sa bingit ng kamatayay, hinahango tayo agad. Purihin ang salita ng Diyos. Tunay nga ng mga salita ng Diyos ay hindi kumukupas. Patuloy nating panghahawakan ang Kanyang mga salita para tayo maging matatag sa ating pananampalataya sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, pinupuri ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Sinasamba ka namin, Panginoong Diyos. Dinadakila ang inyong pangalan, Panginoong Diyos. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa mga biyaya na pinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat, Panginoong Diyos, na hindi niyo kami pinapabayaan. Patuloy niyo kaming sinamahan, Panginoong Diyos. Patuloy niyo kaming pinagpapala. Patuloy niyo kaming inilalayo sa kapahamakan. Salamat, Panginoong Diyos, sa buong linggo na kami sinamahan niyo po, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoong Diyos, sa buhay ng bawat isa sa amin na kami, Panginoon, ay nagpupuri at nagkakaisa pa rin, Panginoon Diyos, sa pagtawag sa inyong napakadakilang pangalan. Ngayon, Panginoon Diyos, samahan niyo po kami sa umagang ito na mag-aawitan at makinig ng inyong mga salita, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon Diyos. Patawarin niyo kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala sa inyo. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon, ating siyang papurihan, handugan ng mga awiting pasasalamat. Pangungunahan tayo ng ating music team.
Good morning po, si Jeriel Camarin. At ngayon ay nasa huling linggo na po tayo ng ika-11 buwan. Tunay nga na mabilis lumilipas ang panahon, ngunit ang kabutihan ng ating Panginoon ay patuloy niyang ipinadadama sa bawat isa. Kaya ngayon, samahan niyo po ako na awitan, purihin ang ating Panginoon sapagkat deserve niya ang lahat ng ating mga papuri. Awitan natin ang ating Panginoon. Puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paghindapatin mo, ikaw ay mamasdan, magkani ka at sa'yo ay pumisan.
at kailanman. At ngayon naman, dadako tayo sa ating pagkaing spiritual at makinig tayo, namnamin natin ang mga salita ng Diyos bilang ating lakas at sandata sa ating paghihirap sa mundong ito. At ating pakinggan sa pangunguna ni Brother Pons Soliman. Good morning mga kapatid. Kumusta na tayong lahat dyan? Sana ay pinagpala tayo ng ating Panginoon sa isang linggo nating pagtatrabaho o yung mga nainip sa bahay na hindi pa nabakunahan. Huwag po tayo mag-alala. Ang pandemic ay pababa ng pababa. Come December, next week, makikita natin ang panormal na ang kalagayan natin dito sa bansang Pilipinas. Hindi lang po dito sa bansang Pilipinas mga kapatid, kahit sa ibang sulok ng mundo. Alam natin na sa pag dumarating ang Pasko, nandyan na yung tinatawag na may nagre-regalo, nandyan na yung pumupunta yung mga inaanak sa mga ninong at ninang nila. Pero ngayon parang medyo medyo kakaunti ang mga magbabahay-bahay dahil sa hindi pa sila pwedeng lumabas ang mga kabataan, lalo na yung mga hindi pa nabakunado. Pero purihin ang Panginoon sa almost 2 years tayong nakikibaka sa COVID-19. Kaya purihin natin ang Panginoon na walang kung may tinamaan man, hindi malala. Kung may nagkasakit man, pinagaling naman ng Panginoon na pinadala niya sa ating mga frontliners. So kung maalala niyo mga kapatid, yung nakaraang mensahe ng ating Panginoon na pinangunahan ni Reverend Elmer Miguel. Sabi nga po doon na tithes is a key to success in life. Ibig po sabihin, ang ika po, yan po ang pinakasusi para ikaw ay magtagumpay sa buhay Kristiyano, sa buhay mananampalataya. So, kung wala pong tinatawag na tithe, o wala pong tinatawag na ika po, ang mangyayari po sa atin doon, ang ating pangsariling kakayanan lamang ang gagamitin natin. So, kailangan po, isa po yung susi, ang pagbabalik ng ika po sa ating Panginoon upang tayo magtagumpay sa ating buhay at mapanagumpayan natin ang trial sa ating buhay. Sabi nga, ang ika po ay susi ng pagpapala, mga kapatid. Tapos ang isa pa, ang ika po ay susi ng pananampalataya. Kung sinabi mong ikaw ay isang Kristiyano at ikaw ay tunay ng mananampalataya, ikaw ay tunay na umiibig sa Panginoon, kailangan nandyan po yung ika po sa buhay mo. Yung pong tithes na obligado kang ibalik ang mga ika po na yan, whether a certain amount or malaki, depende po sa financial na kinikita mo. So yung pong 10% na sinasabi, inulit ko lang po na sa Panginoon po yan, hindi po kung ang remaining 9%, doon lang po papasok ang pagbibigay kung talaga mahal mo ang Panginoon. At isa pa po, ang ika po ay susi ng pagsunod. Pag hindi tayo sumunod sa ating Panginoon, dahil hindi tayo nagbibigay ng ika po, may karampatang po yan na tinatawag na sakripisyo. Kailangan po magsakripisyo tayo para hindi tayo malinlang ng power ng kaaway ng Panginoon. Sabi ng kaaway ng Panginoon, ay pinagpaguran mo yan kapatid. Dugat pawis mo dyan.
Tapos ibibigay mo lang sa church, alam ko nang gagawin nila. Nililin lang tayo kumbaga. So ang pinakamagandang bagay po doon ay magbibigay po tayo ng ika-10. Yan po yung maging daan, yan na maging susi na tayo ay tagasunod ni Yeso Kristo. So ngayon pong oras na ito, pinamagalan po natin ang ating pag-aaralan ngayon, ang pagbibigay sa kaharian ng Diyos. Noong nakarling ko, yung ika-10, ngayon po ang pagbibigay sa kaharian ng Diyos. Yung pong tinatawag na pagbibigay, mga kapatid, iba po yan sa ika-10. Yung kusang loob na binibigay mo sa ating Panginoon dahil binigyan ka napakaraming blessing na hindi mo kaya. So, ito po yung pumapasok sa remaining sa 10%. Kung mahal natin ang Panginoon, magbibigay po tayo. So, kung meron po kayong mga Biblia o sa iyong harapan o kaya sa yung mga gadgets, dyan po rin sa TV screen. Nandun po yan. Makikita po natin ating pag-aaralan. Ang ating pong scripture reading ngayon ay makukuha natin sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 8. Pangalawang mga taga-Korinto chapter 9 verse 6 to 8. Ano po sinasabi sa kasulatan, mga kapatid? Sa verse 6 po na 2 Corinthians chapter 9, tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Verse 7, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Mga kapatid, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Ama na nasa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat. Lalong-lalo na itong mga mensahe mo sa 2 linggo nito na pinaalala mo sa amin na ito po ay ang dapat namin gawin upang kami ay mamuhay ng masagana at mapaglabanan po namin ang trials sa buhay namin. At higit sa lahat, dapat po kami sumunod dahil yan sinasabi mo, yan ang susi ng kapanagumpayan, O Lord. Then, patuloy din po kami nagpapasalamat na kung wala po itong tinatawag na tithes and offering sa aming buhay, alam namin na walang magpo-prosper na congregation o aguman ng mga mananampalataya dahil katulad po ng aming mga leaders, pastors, wala pong tinatanggap na sahod yan. Saan po namin kukunin kung hindi po kami matutong magbigay para sa iyong kaluguran, O Lord? Kaya po kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo na kung ano man yung mga hindrances na para hindi kami makapagbigay sa iyo, O Lord, mangyaring tanggalin mo po yun at ikaw nang patuloy na gumabay sa buhay namin. At nawa po, Lord, ay pinapanalangin namin ikaw magiging first priority ng aming buhay. Maraming salamat po, Lord. Ang lahat na ito binibigay namin ng kapurihan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, tingnan natin po ang title na
pinamagatan natin po sa ating pag-aaralan ano ang sinasabi ng Biblia sa mga nagbibigay sa kaharian ng Diyos? Titingnan po natin sa ang ating sa ating mga binasa at yung ating scripture reading. Ang unang puntos po, ang sinasabi ng Biblia sa mga nagbibigay sa kaharian, sabi nga niya, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. Totoo po yun, di ba? Sinasabi sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6b. Tandaan ninyo ito. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. Simple lang po. Tingnan nyo, ba't in-specify niya po yung tandaan ninyo? Di ba? Dahil nakasulat na yan, ibinigay na ng pinakautos ng Panginoon. Kung bakit ini-emphasize pa niya yung tandaan ninyo. Alam niyo po, kaya sinasabi ng ating Panginoon nito, tandaan ninyo ito. Sinasabi ni Pablo ito sa 2 Corinthians chapter 9, 6b, na dahil unang-una, madaling makalimot ang tao, maging mananampalataya man o hindi. Hindi natin alam kung anong kadahilan, kung bakit madaling makalimot ang tao, lalo na sa ating pinag-aaralan ngayon tungkol sa pagbibigay. Yung pagtanggap mo, madali. Wala pong problema dyan. Ang pagbibigay, ang sukli. Yun po nga. Kaya nga sinabi, tandaan ninyo ito. Dahil madali kayong makalimot, pag minsan, hindi man lang natin naisip kung hindi ba ako magbibigay sa church, anong mangyayari? Sasahod ba ang aming pastor? Mababayaran ba ang aming kuryente? Mababayaran ba ang aming tubig? At ibang pangangailangan ng church? Yung mga music team, yung mga repair ng church. So, kaya sinabi niya, tandaan nyo ito. So, dapat minsan, sasagi sa atin na kailangan mag-impart po tayo. Mag-impart po tayo sa pagbibigay. Ika nga. Dahil, kung lahat ng kongregasyon na nakikita nyo yung mega church, katulad ng ibang sekta na napakalaki ng mga building, nanggagaling po yan sa pagbibigay at pagbabalik ng ikapo ng mga membro nila. Hindi pwedeng manggagaling sa isang congregation na pasahurin niya yung pastor na isang congregation. Dahil po, meron ding sariling pastor na pinapasahod po rin yun. Yun po yung dahilan. Kaya sabi niya, tandaan niyo dahil tayo ay madaling makalimot. So, gawin natin yung best natin upang mapunan ang pangangailangan ng ating simbahan. Kaya, Huwag po tayong magtaka kung tayo'y kinakapos kapag hindi ka nagbibigay. Bakit po? Walang katakataka dyan, mga kapatid. Dahil tingnan natin po ang logic. Tingnan po natin yung pong prinsipyo ng pagtatanim ng palay at pag-aani sa isang magsasaka. Imagine, magtanim ka lang ng 10 butil na palay para hindi ka lang mapagod. Okay na ba sa iyon? Dahil kasya na sa akin ito, wala akong pakialam sa kapitbahay ko, mangangailangan siya, wala akong pakialam sa church ko, sasahod ng pastor, wala kang access, ibig sabihin. So, dahil lang inaani mo, pag minsan para sa iyo, kulang pa, mga kapatid. So, yun po logic. Dapat, yung prinsipyo ng pagtatanim at pag-aani sa isang magsasaka. Di ba sabi ng Panginoon, kung maramot ka sa Diyos, magiging maramot din siya sa iyo, kapatid. So, imagine, kaya tayo nakakaranas ng kagipitan, mga kapatid. Hindi natin magawang
sumaya. Hindi natin magawang mag-enjoy dahil ang ating pong kinikita, ang ating pong tinatawag na sinasahod or inaani ay sinasarili lang po natin. Nawawala po yung nagbigay ng blessing sa atin kung bakit may sinasaing ka, kung bakit nagkatrabaho ka, sino nagbigay ng trabaho. Nakakaligtaan po natin ang ating Panginoon. Kaya dahil sa sulsul ng kaaway niya, palagi tayong nandun sa tinatawag na financial bondage. Pag sinabi mong financial bondage, yung pong palaging kulang. So, ang mangyayari, pag sinabi mo, kumita ka ng 50 mil, isang buwan, kulang pa rin. Kaya, yung pagbibigay mo ng ikapo, yung pagbibigay mo sa Panginoon, pagbabalik ng ikapo, ay nakakalimutan mo. Dahil, kulang pa yung sinasahod mo. Dahil sa sarili mo. So, ang gagawin mo, dahil kulang pa, hindi ka makontento, hindi mo na nga binabalik yung kulang pa rin. So, yun po tinatawag tayo, nakagapos tayo sa pananalapi. So, doon papasok po yung tinatawag, ninanakawan natin ang Diyos. Dahil, hindi natin naibibigay ang nararapat sa Kanya. So, dapat po, tayo po ay matuto po tayong magbigay. Tandaan po natin ang nagtatanim ng kakaunti ay ani ng kakaunti. What more yung hindi nagtatanim, lalo na. Tapos pagdating ng anihan, kung saan-saan siya pumupunta, kapatid, total, mayroon ka namang ganito, kumita ka namang ganito. Tapos ikaw, anong ginawa mo? Hindi ka nakakapagbigay ng kapo o sabihin natin offering, kaya tayo nakakaranas ng kagipitan, hindi nating magawang sumaya o mag-enjoy man mga kapatid. Dahil nakagapos tayo sa pananalapi. Yung tinatawag ko sa English na financial bondage, hindi na po napuno yung palaging kulang. Palaging kulang. Sabi nga ni Fernando Po Jr., kapag puno na ang salop, hindi mapupuno po yan dahil walang ka-contentment ang tao. Kaya ang kasasadlakan po nun, imbes na sumaya tayo, imbes na mag-enjoy tayo, kung ano yung binibigay ng Panginoon. Dahil hindi natin ibinabalik yung para sa Kanya at ninanakawan pa natin siya dahil sa ikapo na yan. So, ang nangyayari, ang ating Panginoon ay nakakaligtaan din po tayo pagpapalain dahil nagiging maramot tayo sa Kanya. So, ganun din ang Panginoon. So, katulad po ngayon, dumarating ang lahat ng mga sakit o ano man yun. Tapos, ang pastor natin, halimbawa, nagkasakit siya. Sa tingin niyo, saan niya kinukuha ang pinambabayad niya sa kanyang therapy, sa hospital? Siyempre, gagawa ng paraan yan. Pero kung tayong lahat ay nagpa-participate dito sa sinasabing tithes and offering, mga kapatid, kailanman ang ating kongregasyon, ng Christ Jesus Our Life Camarin, hindi po siya magpapalimos dahil sufficiente po ang blessing ng Christ Jesus Our Life Camarin dahil sila po ay binabalik nila ang ikapo at yung remaining na nagpa-participate po sila. Amen po ba? Sana po lahat ganyan tayo para come 2022 maraming pagbabago. Kaya katulad po ng padating na January, may balak po tayong ipagawa sa ating simbahan. So, saan po natin kukunin kung hindi tayo magpa-participate
sa ating financial na pangangailangan sa ating kapilya. Diba sabi nga, it is better to give than to receive. Yun po yun. So, tignan natin po ang sinasabi na, ang pangalawang points po natin, kanina, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. Dito sa pangalawang puntos po natin, ayon sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6c. Nandito na naman ito, kapatid. Tandaan ninyo ito. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Siyempre, totoo po yan. Wordly speaking po, pag nagtanim ka ng gulay ng 2 puno, pag nalanta na yung gulay na at naubos na, wala ka ng ano. So, dapat magtanim ka ng marami para aani ka ng marami. Dahil sa dami ng inaani mo, hindi mo na kayang ubusin dahil iilang piraso lang kayo ba. So, yun po, magagamit mo pa yung tanim mo na yun kung marami sa pagkakawang gawa. Mga kapitbahay mo, mabibigay mo ng 2 pirasong gulay na ganito, 2 pirasong ganito, mga ganun po. So, meron pong magagamit sa pagkakawang gawa. Pag tayo po ay nagtatanim naman ng marami, para sa pag-aani natin ay marami din. Ibig po sabihin, ito ang pagkaranas ng paglayang financial. Kung kanina po na nasa financial bondage po tayo sa unang points natin. Ngayon, ito naman po yung sinasabi ni Pablo sa mga taga-Korinto. Tuluyan na maranasan natin yung pambihirang paghahon pagdating ng pananalapi. Di ba? Sabi niya, yung tinatawag pagkaranas ng paglayang financial. Nandun na yung makokontento na po tayo sa kinikita natin, na ibibigay natin yung tithes and offering, na ibalik natin yung tithes, yung offering na ibibigay na natin. So yung tinatawag na paglayang financial. Ibig po sabihin, hindi na tayo covered ng negative. Nandun na po tayo positive dahil nandun na tayo sa contentment. At the same time, kahit magkalang may surplus dahil pinagpala natin ang ating Panginoon sa pamamagitan nating pagbibigay. So, ang ating Panginoon ay bukas palad na ibalik ang lahat ng mga yon. Dahil sinusunod natin ang kanyang utos. Diba, ang kasabihan ng tao, to see is to believe. Baligtad po sa kasabihan ng Panginoon. To believe is to see. So, gagawa ka muna, sumunod ka muna, kapatid, gawin mo muna yung sinasabi ng Panginoon, at saka mo makikita, mararanasan yung mga bagay na hindi mo pa nakikita. Dahil ang ating pong Panginoon, sabi niya, ibalik ko ng dobleng pagpapala ang lahat ng mga bagay na pangangailangan mo na hindi mo na po problemahin habang buhay. Yun po tinatawag na tuloy na natin maranasan, i-enjoy na natin ang ating buhay. Nakakapag-worship ka na may trabaho ka pa, nakapag-partake po tayo sa ating kongregasyon. Doon yun ang pambihirang pag-ahon, madalang lang po mangyayari. Dahil sabi ng Panginoon, hindi naman niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayin. Ibig sabihin, nandun na po yun, basta't sumunod lang po tayo sa Kanya. Dahil sa pagbibigay natin sa Diyos, hindi na natin maranasan ang magkulang. The blessings of the will be poured on us, mga kapatid. Dahil dito, nalulugod ang Panginoon sa atin.
lalo tayong pagpapalain. At dahil dito sa ating pagbibigay ng kusang loob, higit pa sa sapat ang matatanggap natin. Pinagpe-pray natin ang biyaya ng Diyos ay sapat-sapat na. Pero pag sinunod natin ang prinsipyo po ng pagbibigay at pagbabalik ng ikapo, ang sinasabi niyo, higit pa sa sapat ang matatanggap natin. Purihin ng Panginoon. So, sa ating pong pangatlong puntos, yung una, alam na natin na ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. Pangalawa, ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Sa ating pong pangatlong puntos, ang pagbibigay sa Diyos ay dapat bukas palad. Ano pa? May pagmamahal at pasasalamat. Kung titingnan natin mo yung 2 Corinthians chapter 9 verse 7, anong sinasabi doon? Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat ang iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalan. Tandaan niyo po sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. So, pag wala ka po dito, ibig sabihin, mas mahal niya ng Diyos yung mga may kusang nagbibigay ng may kagalakan. Hindi po yung tinatawag na napipilitan ka lang dahil baka mabas ka o ano man yan. So, gusto niya, tinitingnan kasi yung hindi tumitingin sa panlabas ang ating Panginoon. Ang tinitingnan niya, yung pangloob, kung ano yung sinasabi ng ating puso. So ang pagbibigay sa Diyos dapat ay bukas palad, na may pag-ibig siyempre at may pasasalamat. Dahil ito itandaan po natin mga kapatid, tinitingnan ng Diyos ang ating puso. Baka akala nyo makakatingin lang sa ating puso yung scan na yan. Hindi po. Ang ating Panginoon ay dahil siya nagme-may-ari sa ating lahat, alam niya ang likaw ng bitukan natin, alam niya kung nasa isip natin, alam niya kung ano ang motibo natin, tinitingnan niya ang ating puso. Dahil ayaw ng Diyos na nagbibigay tayo dahil nauobliga o napipilitan lamang. So, pag nagbigay po tayo sa Panginoon at dahil naobliga lang tayo, hindi tayo masaya at walang pasasalamat, ibig sabihin, napipilitan nga lang tayo, walang credit po sa Panginoon yun. Ang gusto niya, yung bukas palad tayo magbigay, may pag-ibig at may pasasalamat. So, mga kapatid, ang tunay na anak ng Diyos ay nandun. Yung kagalakan, nandun yung kasiyahan, kapag siya ay nakapagbigay sa Diyos. So, isa pa po, ang isang tunay na anak ng Diyos na pinuspos ng banal na Espiritu, nandun yung walang hanggang kagalakan. Mga kapatid, nandun na po tayo sa points number 4. Ito na yung pinakahuli. Sabi nga po doon na, pasasaganahin tayo sa lahat ng bagay. Tandaan po natin na, yan ang sikreto ng masaganang buhay. Dahil habang ikaw ay nagbabalik ng ikapu at habang ikaw ay nag-o-offer ng malaki, lumalig, lalong sumasagana ang iyong buhay. Yun po yung ibig sabihin nun. Tingnan po natin sa sinasabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Sabi nga po doon, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa iyong pangangailangan upang may magamit kayo sa
pagkakawang gawa. Yun po yun. May surplus pa. Ibig sabihin po, aside sa yung pansariling pangangailangan, dahil higit pa doon, binibigay ng Panginoon upang may magamit tayo sa pagkakawang gawa. Sa ibang bagay, makakatulong tayo. Sabi nga po sa John 10:10, ano po ng Christ Jesus our life. Ito po yung pinaka-verse po natin eh. Sinasabi ko sa verse 10, tingnan po yung una. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, para lamang pumatay at manira. Pero tingnan natin yung pangalawa. Ano po sinasabi doon? Naparito ako upang ang mga tupa, yung mga mananampalataya yan, yung mga lingkod ng Diyos, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Ng isang buhay na masagana at ganap. So, ulitin ko lang po dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay. Tandaan po natin to, at manira. Tapos dito po tayo sa verse John 10b. Naparito ako, ating Panginoong Yesus, upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Marin po sinasabi dito sa mga awit 37 verse 4. Sabi nga, kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan, mga kapatid. So, wala po dito sa mundo, wala kang mahanap na kaligayahan dito. Kung may kaligayahan man dito sa mundo, mga worldly things, pansamantala lang po lamang, katulad lang po ng ating physical na katawan. Darating ang araw, mawawala rin yun. Katulad nun ng kaligayahan na inahanap lang natin dito sa worldly. Ang sinabi ng mga awit 37 verse 4, kay Yahweh lamang po natin hanapin ang kaligayahan at ang pangarap natin ay ating makakamtan. Purihin ng Panginoon bilang conclusion sa ating napag-aralan. Ano ang sinasabi ng Biblia sa mga nagbibigay sa kaharian ng Diyos? So, unang-unang point natin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At sinabi naman sa points 2, ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. O sinasabi po sa points number 3, ang pagbibigay sa Diyos ay dapat bukas palad, may pagmamahal at pasasalamat. So, and lastly, ating point number 4, dahil sa ating pagbibigay, dahil sa ating pagtatanim ng marami, pasasaganain tayo sa lahat ng bagay ng ating Panginoon, na kailanman hindi natin kayang gawin yon kung hindi tayo susunod sa tinatawag na tithes and offering, yung pagbabalik ng ikapu at kusang pagbibigay sa remaining ng ating kinikitang pananalapi, whether in kind, in money, or anything. Purihin ang Panginoon. Tayo po ngayon ay dadako na sa panalangin. Father God in heaven, maraming salamat Lord sa mensahe mo ngayong araw na to. Nawa ay tumimo sa aming mga puso't isipan at
mangingibabaw po sa amin ay ang sumunod sa iyo, Lord. Lalo-lalo na sa pagbabalik ng ikaw po at pagbibigay. Dahil ipinangako mo na pag nasunod po namin ang iyong utos na ang lahat ng pagpapala, hindi lang po sapat ang ibibigay mo sa amin, kundi sobra pa sa sapat para may maibigay po kami sa pagkakawang gawa, mga kapatid. Mga po, Lord, sa aming napag-aralan ang lahat ating nakakinig dito sa mensahe namin ito, magsilbing karagdagang kaalaman at dapat po kaming sumunod sa iyong kautusan, O Lord. Yan ang pong tanda ng isang tunay na Kristiyano, nagbibigay at sumusunod sa iyong utos, O Lord. Kaya maraming salamat po, Lord. Dahil dito, kami po ay patuloy na sumusubaybay sa iyo, Lord, para karagdagang kaalaman kung paano namin gabayin ang aming mga anak na sa pagsunod, lalong-lalo na sa aming pagbabalik ng ikapu at pagbibigay sa remaining namin kita, na matuturuan po namin ang aming mga anak habang sila ay bata pa, upang paglaki nila ay hindi naka-input po na sa kanilang mind ang katulad ng pagbibigay at pagbabalik ng ikapu. So, darating din ang panahon, Lord, sila rin po ay magsasabi sa anak nila na wala pong exempted sa pagbibigay at pagbabalik ng ikaw, maging ikaw ay estudyante, maging ikaw ay tinatawag na elementary, maging ikaw ay tinatawag na college. Dapat po, ito po yung pinakasusi para po mapanagumpain po namin at mapalago po namin sa pamamagitan mo at sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagbabalik ng kapu at pagbibigay. Para po kami po ay ang iyong salita ay patuloy na lumaganap, hindi po siya manghina, kundi palagi siyang malakas anumang ang trials na dumating. Kaya po, Lord, ang lahat to ay ibinabalik po namin sa iyo. May papurit, pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen.